Okay no mga apo, kumusta kayo? At sa video natin ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang sinasabi sa Biblia na dapat malaman ng lahat ng mga Kristiyano at mananampalataya ni Kristo Jesus. Dapat nating malaman kung paano nga ba tayo iniligtas ni Jesus. Kung gayong meron naman palang talata sa Biblia patungkol sa kasalanang walang kapatawaran. Paano kung sabihin ko sa inyo ngayon na may mga kasalanang sobrang seryoso at lubhang hindi katanggap-tanggap at malinaw na sinabi ng Diyos na hinding-hindi niya ito patatawarin? Maaaring inisip mo na hindi ba't ang Diyos ay puno ng pag-ibig at awa? Hindi ba't pinapatawad niya ang sinumang humihingi ng tawad? Oo, ang Diyos ay mapagmahal, walang hanggan ang kanyang awa. Ngunit ipinapakita rin ng Biblia na may mga hangganan, mga linyang kapag nalampasan mo, ito'y may kahantungan na walang katapusang parusa. Ang mga kasalanang ito ay hindi lamang simpleng maling desisyon, kundi ito ay sadyang pagtanggi sa katotohanan ng Diyos, sinadyang pagsuway at mga desisyong naglalayo sa atin sa Kanyang presensya magpakailanman. At ang mas nakakabahala, maraming tao ang gumagawa ng mga kasalanang ito ngayon nang hindi nila namamalayan. Kaya't may tanong ako sa inyo, pwede kayang ikaw ay nasa panganib na magkakasala ng isa sa mga kasalanang hindi mapapatawad ng Diyos? Pwede kayang ginagawa mo na pala ang isang bagay na labis palang kinamumuhian ng Diyos na hindi mo naman namamalayan? Maaaring ang sagot mo ay hindi, pero ang sagot ko sa iyo ay pwede o posible yung mangyari. Hindi mo namamalayan na ang ginagawa mo pala ay ang bagay na hinding-hindi mapapatawad ng Diyos. Hindi ito isang simpleng aral sa Biblia. Isa itong seryosong babala na direktang galing sa banal na kasulatan. Ngayon, pag-uusapan natin ang kasalanang ayon sa Biblia ay hindi mapapatawad ng Diyos kailanman. Hindi ito para takutin ka, ngunit ito ay para protektahan ka. At kapag nalaman mo kung ano ang mga kasalanang ito, maiintindihan mo kung bakit sila mapanganib at kung anong mga hakbang ang dapat mong gawin upang makaiwas. Magsimula tayo sa kasalanang malinaw na sinabi ni Jesus na hindi kailanman mapapatawad. Hindi ito opinyon o haka-haka lang. Ito mismo ang mga salita ni Jesus. Sa Mateo chapter 12, verse 31 to 32, sinabi ni Jesus, "Tinitiyak ko sa inyo, ang bawat uri ng kasalanan at paninirang puri ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad kailanman. Kahit ang magsasalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad, ngunit ang sinumang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi kailanman mapapatawad." Narinig mo ba yun? Ayon kay Jesus, lahat ng kasalanan ay maaaring mapatawad maliban sa isa. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng paglapastangan sa Espiritu Santo? Ang salitang paglapastangan ay nangangahulugang pangungutya,
pagtanggi, panunuligsa o pambabastos sa isang bagay na banal. Pero hindi lang ito simpleng paghahamon o panunuligsa. Ito'y mas malalim pa rito, ang mismong kahulugan. Ang paglapastangan sa Espiritu Santo ay ang sadyang lubos at permanenteng pagtalikod sa impluwensya ng Diyos sa iyong buhay. Hindi ito tungkol sa mga oras ng pagdududa. Hindi ito tungkol sa pakikibaka sa pananampalataya. Isipin mo ito. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na makita ang ating mga kamalian at kasalanan. Siya ang gumagabay sa atin upang humingi ng tawad at tanggapin ang kaligtasan. Kapag tumalikod ka sa Kanya, tinatalikuran mo na rin ang tanging daan patungo sa kapatawaran. Iyan ang dahilan kung bakit hindi mapapatawad ang kasalanang ito. Dahil tinatanggihan mo mismo ang nagbibigay ng kapatawaran. Ang mga Pariseo, isang malinaw na halimbawa ng kasalanang ito. Unang binanggit ni Jesus ang kasalanang hindi mapapatawad. Nang harapin niya ang mga Pariseo, ganito ang nangyari. Si Jesus ay gumagawa ng mga himala, nagpapalayas ng mga demonyo, nagpapagaling ng mga may sakit, at nagpapalaya ng mga tao mula sa pagkaalipin sa masasamang espiritu. Malinaw na kumikilos ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa kanya. Ngunit ang tugon ng mga Pariseo ay nakakagulat. Sa halip na kilalanin ang banal na kapangyarihang nasa likod ng mga himalang ito, inakusahan nila si Jesus na nakikipag-alyansa sa kasamaan. Sinabi nila, ang taong ito ay nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebub, ang pinuno ng mga demonyo. Ito'y mababasa sa Mateo chapter 12 verse 24. Ngayon, kung ang Diyos ay ang kataas-taasan sa lahat at ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan, bakit magkakaroon siya ng isang bagay na hindi niya makakayang patawarin? Mayroon ba itong katuturan? Maraming kalituhan sa kasalanan na sinasabi ni Jesus na hindi mapapatawad sa mundong ito. Iniisip ng ilang mga tao na ang hindi mapapatawad na kasalanan ay ang pagpatay. Dahil ang lumang tipan ay nagbibigay sa atin ng napakabigat na parusa laban sa pagpatay. At sinasabi na kung ang isang tao ay nakagawa ng pagpatay, kahit na siya ay magsisisi, siya ay dapat pa ring patayin. Mababasa ito sa Genesis chapter 9 verse 6 at ganito ang pagkasabi, sino mang pumatay ng kanyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa, sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Kaya't ito ang pagkakatandaan ninyo, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Ngayon, maaari bang makagawa ang isang Kristiyano ng hindi mapapatawad na kasalanan? Ang sagot ay oo, lalo na sa panahon natin ngayon. Ang mga tao ay sadyang bulag sa katotohanan at ang iba ay sadyang umiiwas na. At marami na rin ngayon ang kumukutya sa Diyos.
Parami na ng parami ang mga taong ang tanging hangad lang ay ang kaligayahan sa buhay. Mag-enjoy sa kung saang lugar makarating, hindi man lang nagpapasalamat. At kung magkaroon ng problema, sinisisi ang Diyos. At hindi pa sapat ay hinahamon pa ang Diyos dahil sa kapabayaan. At iniisip nilang hindi sila tinutulungan. Isang malaking kamalian ang ganong mga bagay. Sa panahon natin ngayon, hindi na lang isa ang kasalanang walang kapatawaran, kundi dalawa na. Ito'y nadaragdagan na. At ang pangalawang kasalanan na walang kapatawaran sa panahon ngayon ay ang patuloy na hindi pananampalataya at ang hindi pagkilala kay Jesus bilang Panginoon na ating tagapagligtas. Wala nang kapatawaran ang taong namatay na at walang pananampalataya. Sinabi sa atin sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang tanging kondisyon at solusyon upang ang isang tao ay magtamasa ng kapatawaran. At kung siya ay mananampalataya kay Jesus, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus na mababasa natin sa 1 chapter 14 verse 6 at ganito ang pagkasabi, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinuman ang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.